Kabanata 1191. Tiyan yung club. Saglit na binati ni Cyrus si Johanna at pagkatapos ay sinundan si Marites sa opisina ni Marites. At ang mga empleyadong iyon sa kumpanya ay lahat ay tumitig kay Johanna na may kakaibang tingin. Kung tutuusin, biglang dumating si Johanna sa kumpanya at diretso siyang naging sekretarya ni Marites. Mula sa puntong ito, maraming empleyado ang lihim na nasa puso nila. Anong uri ang background ay mayroon si Johanna, at siya ay naging sekretarya ni Marites na may lamang diploma mula sa isang ordinaryong unibersidad. Alam mo, ang posisyon na ito ay pangarap ng hindi mabilang na mga tao. Gayunpaman, sa oras na ito, nang makita ng lahat si Marites na nakikipag-usap kay Cyrus na may ganoong magalang na saloobin, tiyak na hindi madaling matukoy ang pagkakakilanlan ni Cyrus. Dagdag pa rito, si Cyrus ay nagkusa na kumusta kay Johanna, na nagpakita na hindi simple ang relasyon ni Johanna at Cyrus. Kaya sa isang iglap, pinalibutan ng lahat ng babaeng empleyado sa kumpanya si Johanna, at pagkatapos ay nagsimulang magsalita tungkol sa pagkakakilanlan ni Cyrus at kung ano ang relasyon ni Cyrus at Johanna. Johanna, sino itong Cyrus? Oo, Johanna, kilala mo ba itong Cyrus? Pakiramdam ko, ito ang unang pagkakataon na si Pangulong Lin ay nakakahanga sa isang tao. Itong si Cyrus ay hindi masyadong matanda. Hindi kaya siya ay isang mayaman na pangalawang henerasyon mula sa isang malaking pamilya. Ngunit sa hitsura nito, hindi ito mukhang isang rich second generation. Tila walang ibang mas malamang na pumukaw sa tsismis ng mga babaeng ito kundi ang pagkakakilanlan ni Cyrus. At tumingin si Johanna sa mga mata ng lahat na may bakas ng kawalan ng kakayahan at mahinang sinabi, "Hindi ko talaga alam kung sino si Cyrus. Kaibigan ko si Cyrus. Pumunta ako dito para magtrabaho at ipinakilala ako ni Cyrus." Maaari ka talagang ipakilala ni Cyrus dito sa trabaho, dapat hindi madali ang relasyon ninyong dalawa. Sa pagkakataong ito, mahinang sabi ng isang napaka-sexy na babaeng empleyado. Bagamat walang kakaiba sa pangungusap na ito, madaling hindi maintindihan ang tono ng babaeng empleyado. Ayaw ni Johanna na hindi maintindihan ng iba ang kanyang sarili, kaya pagkatapos huminga ng malalim, bumulong siya, "Ordinaryong magkaibigan lang talaga kami ni Cyrus, pero ano?" Mabilis na tinanong ng mga nakapaligid na empleyado si Johanna. "Pero sinabi sa akin ni Cyrus na siya ang amo ni Miss Lin. Palagi ko itong tinanggap bilang biro ni Cyrus, kaya hindi ko ito masyadong sineryoso." Paliwanag ni Johanna sa mahinang boses. Matapos marinig ang mga salita ni Johanna, ang lahat ay natigilan sa kinatatayuan, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi makapaniwala. Paano naman yon? Napatitig ang lahat sa posisyon ni Johanna, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay gulat at gulat, dahil wala silang paraan upang maniwala na si Cyrus ang amo ni Marites sa murang edad. Kung tutuusin, si Marites na ngayon ang general manager ng Huading Group sa Bihang City. Kung si Cyrus talaga ang boss ni Marites, hindi ba't si Cyrus ang boss ng Huading Group? Si Cyrus ang boss ng Huading Group sa murang edad, at lahat ay walang paraan para maniwala dito. Nang makita ni Johanna na ang reaksyon ng lahat ay eksaktong kapareho ng kanyang orihinal na reaksyon. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagpatuloy sa sasabihin, ngunit piniling tumalikod at umalis. Pagkatapos ng lahat, ayaw talagang ipaliwanag ni Johanna ang mga bagay na ito sa mga taong ito, ngunit ang mga taong ito ay patuloy na nagtatanong sa kanya, at wala siyang pagpipilian kundi ang sabihin ito. Sa kabilang banda, sa opisina ni Marites. Pagkapasok ni Cyrus sa opisina, diretso siyang umupo sa sofa. Si Marites ang nagkusa na magbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Cyrus.
Humigop ng tsaa si Cyrus at mahinang tinanong si Marites, "Miss Lin, ano ba talaga ang gusto mong sabihin sa akin sa oras na ito kapag lumapit ka sa akin?" "Master de la Cruz, narinig mo na ba ang aming Tianian Club sa Bihang City?" Tumingin si Marites kay Cyrus at nagtanong. "Hindi." Marahang umiling si Cyrus. Ang Tianian Club ay ang pinakamalaking club sa Bihang City, at maaari itong ituring bilang ang pinakasikat na club sa Bihang City. Ang lokasyon ng club na ito sa Bihang City ay lubhang kapaki-pakinabang. At kung ito ay nakatuon sa mga high-end na tao o ordinaryong tao, mayroong isang departamento ng serbisyo, kaya ang taunang kita ng club na ito ay nakakatakot. Marahang pakilala ni Merits. At pagkatapos, si Cyrus ay hindi masyadong interesado sa mga bagay tulad ng mga club. Bagamat kumikita ang mga club, si Cyrus ay hindi kapos sa pera ngayon. Master de la Cruz. Sa ordinaryong lugar ng negosyo ng Tianian Club ay pangunahing responsible para sa pagtanggap ng ilang ordinaryong tao. Ang mga taong ito ay mga manggagawang white-collar na may ilang kapangyarihan sa paggastos sa Bihang City o ordinaryong antas na mayamang pangalawang henerasyon. At ang mga taong ito ay talagang kilala rin nilang lahat ang Tianian Club, at ang Tianian Bar sa ilalim ng Tianian Club ay nanalo ng 50% ng mga customer sa night market sa Bihang City. Nagpakilala muli si Marites. At medyo nabigla ang mga mata ni Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Marites. Kung tutuusin, nakakatakot na ang isang night show ay maaaring manalo ng 50% ng bahagi ng isang lungsod. 50% is really a lot, but you should know that I came to Bihang City to deal with those people in the banking business. Kung gusto mong kumita, you can talk to President Lee. Hindi binalak ni Cyrus na ilagay ang kanyang manager sa usapin ng pagbubukas ng bar, kaya't siya ay sumagot ng mahina. "Master de la Cruz, alam ko ang layunin ng pagpunta mo sa Bihang City. Bukod sa Tianian Hotel at Tianian Bar, ang Tianian Club ay mayroon ding Tianian Business." Huminto sandali si Marites, at pagkatapos ay nagpatuloy. At ang Tianian Business na ito ay pangunahing responsible sa pagtanggap ng lahat ng nasa itaas na antas ng mga tao sa Bihang City. Ilang mga elite sa negosyo, ilang mga corporate bosses at ilang mga tauhan ng gobyerno. Nagsimulang magbago ang mga mata ni Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Merits. Dahil alam ni Cyrus na sinasabi ni Marites kay Cyrus ang kahalagahan ng negosyong Tianian. Kung sino man ang makakabisado nitong negosyong Tianian, ito ay katumbas ng pagkakaroon ng ilang napakahalagang kontak. Gayunpaman, kung magagamit ni Cyrus ang mga koneksyon na ito, maaaring malaki ang maitutulong niya sa pakikitungo sa mga bangkiro. Bilang karagdagan, si Cyrus ay palaging gustong gumawa ng isang bagay sa kanyang sarili. At si Cyrus ay talagang hindi interesado na kumita ng pera. Ngunit kung ang bagay na ito ay makakatulong kay Cyrus na makitungo sa mga silver merchant, kung gayon si Cyrus ay magiging medyo interesado. Ilang araw na ang nakalipas. Bigla akong nakatanggap ng balita na ang may-ari ng Tianian Club ay tila may balak na ibenta ang club na ito, at kasama rin dito ang Tianian Bar, Tianian Business at Tianian Hotel. Nakipag-chat ako kay President Lee kahapon. Lagi itong iniisip ni Lee ay isang napakagandang pagkakataon, kaya hayaan mo akong talakayin ito sa iyo at tingnan kung ano ang iniisip mo. Nagpatuloy si Marites sa pagsasalita matapos makita ang tibok ng puso ni Cyrus. Kabanata 1192. Pagtatanong sa iba. Dapat mong malaman na ang Tianian Club ay napakalaki. Kahit na gusto mo itong bilhin, malamang na ang presyo ay magiging astronomical. Kaya naman, walang karapatan si Jonathan o Marites na magdesisyon. Ang bagay na ito ay dapat aprobahan ni Cyrus.
Ito rin ang dahilan kung bakit inimbitahan ni Marites si Cyrus. Paano maibebenta ang ganitong magandang lugar? May problema ba sa pagpupulong na ito? Sumimangot si Cyrus at nagtanong kay Meret sa tonong naguguluhan. Sa pagkakaalam ko, walang problema sa Tianian Club, kaya lang ayaw ni boss na ituloy. Sagot ni Marites. Kung gayon magkano ang magagastos upang manalo sa club na ito? Tumingin si Cyrus kay Marites at nagpatuloy sa pagtatanong. Young Master de la Cruz. Hindi ko alam kung gaano karaming tao sa buong Tianyuan Province ang nakatitig sa Tianian Club na ito. At kahit sa labas ng Tianyuan Province, maraming mayayaman ang nakatingin sa club na ito, kaya kung gusto mo talagang makuha ang club na ito. Hindi naman. Ang isyu ng pera ay ang mga koneksyon at relasyon. Kung tutuusin, ang club na ito ay hindi isang antique, at imposible para sa sino mang nagbabayad ng mas maraming pera upang manalo sa club na ito. Tumingin si Marites kay Cyrus at sinabi, mga personal na koneksyon. Matapos marinig ito, ang mga mata ni Cyrus ay kumislap ng bakas ng kawalan ng kakayahan, at pagkatapos ay mahina niyang sinabi, kung gayon, ano ang posibilidad na manalo tayo sa ito? Malinaw na sinusubok ni Cyrus ang mga kontak ni Marites sa oras na ito. Kung tutuusin, kakaunti lang ang kakilala ni na Cyrus at Jonathan sa Bihang City, kaya si Marites lang ang maaasahan nila. Master de la Cruz, hindi pa nagtagal ay nakapasok na ang wedding group natin sa Bihang City, at ang mga kontak na naipon ko ay napakalimitado din. Kung ang Tianian Club na ito ay matatagpuan sa 4 na malalaking probinsya, hindi ito magiging malaking problema. Ngunit ito ay isang nakakaawa na ang club na ito ay matatagpuan sa Bihang City, kung ang aming network ay hindi maihahambing sa mga malalaking lokal na pamilya. Magalang na sumagot si Marites. So pumunta ka sa akin para lang tanungin kung may magagawa ba ako. Kumunat ang noo ni Cyrus at tinanong si Marites. Walang itinago si Marites at direktang tumango. Ang ekspresyon ni Cyrus sa mukha ni Marites ay tila lalong gumuho. Kung tutuusin, ang lahat ng mga kontak ni Cyrus ay iniwan ni Sebastian Reed. Kung walang magagawa kahit si Jonathan, si Cyrus mismo ay tiyak na walang magawa. Master de la Cruz, sinabi ni Mr. Lina ang bagay na ito ay maaaring harapin ng may-ari ng Tianian Club. Kinausap ni Marites si Cyrus. At nagtanong si Cyrus sa tonong naguguluhan pagkarinig nito. Sino ang clubhouse ni Boss Tianian? Hindi ko nga alam kung sino ang may-ari ng Tianian Club. Napaka-misteryoso ng pagkakakilanlan ng taong ito, at walang nakakaalam kung sino siya. Nag-aatubili na sumagot si Marites, at pagkatapos ay nagpatuloy. Sa loob ng maraming taon, ang Tianian Club ay palaging pinamamahalaan ng isang babaeng nagngangalang Michaela. Ang may-ari ng Tianian Club ay hindi kailanman lumitaw, at ako ay narito ngayon. Investigasyon, ngunit hindi ang impormasyon tungkol sa may-ari ng Tianian Club ay natagpuan. Bakit parang silver merchant ang may-ari nitong Tianian Club? Mahilig siyang magtago ng identity. Silver merchant ba siya? Sabi ni Cyrus na nakakunot ang noo. Hindi isang mangangalakal na pilak. Direktang sumagot si Marites. Paano mo malalaman na hindi ito mangangalakal ng pilak? Nang makita ni Cyrus ang paninindigan ni Marites, isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata. Dahil ayon sa alam ko ngayon, ang mga tagapilak na mangangalakal ay interesado rin sa Tianian Club na ito, at hinahanap din nila ang may-ari ng Tianian Club. Kung ang club na ito ay pag-aari talaga ng silver merchant, ito ay ganap na imposibleng ilipat ito. Ang mga pilak na mangangalakal ay hindi pupunta para sa pagkuha. Tumingin si Marites kay Cyrus at nagsuri.
Oo, hindi mo kayang ibenta ang sarili mong gamit at bawiin mo ang mga iyon, hindi mo na kailangang itapon. Bahagyang tumango si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Talagang interesado ako sa Tianian Club na binanggit mo, ngunit dahil walang magawa sina Jonathan at Lee, ano ang magagawa ko? Magkano ang nasa aking mga kamay? Alam ng mga koneksyon ni Jonathan mas magaling sa akin. Dahan-daang itinaas ni Marites ang kanyang ulo at sumulyap kay Cyrus, pagkatapos ay mahinang sinabi sa akin ni Pangulong Lee na si Mr. De La Cruz, mayroon kang ilang mga koneksyon na hindi makontak ni Mr. Lee. Vera. Matapos marinig ni Cyrus ang pangungusap na ito, ang unang pumasok sa isip niya ay ang pangalan ni Vera. Kung tutuusin, sa napakaraming taong kilala ni Cyrus, tila si Vera lang ang hindi nakikipag-ugnayan kay Jonathan, at ang iba ay ipinakilala kay Cyrus ni Jonathan. Ay dapat na. Bahagyang tumango si Marites. Sa kabilang banda, walang magawa si Cyrus, at lihim na sinumpa si Jonathan bilang isang matandang Zorro. Malinaw na pinlano na ito ni Jonathan. Alam niyang hindi madaling manalo sa Tianian Club ayon sa kanyang mga personal na koneksyon, kaya hihilingin niya kay Cyrus na makipag-chat kay Vera upang makita kung makukuha ito ni Vera. Ano ang maaari bidon? Pagkatapos ng lahat, ang network ng babaeng Vera ay maaaring mas nakakatakot kaysa kay Cyrus, Jonathan at sa iba pa. Okay, I know what you said. I have time to talk to Vera and see if there is anything he can do. Mahinang sabi ni Cyrus kay Marites. Okay. Tumango si Marites. At nakita ni Cyrus na parang wala ng iba, kaya hindi na niya binalak na manatili pa rito, tumayo na siya at nagplanong umalis. Nagkusa si Marites na palabasin si Cyrus sa gusali ng kumpanya. Pagkalabas ng kumpanya ng dalawa, nakita ni Cyrus ang sira-sirang BMW na kotse na nataman, kaya sinabi niya kay Marites, Miss Lin, nataman ang sasakyan na ito, maaari mo itong ipaayos kapag may oras ka. Sandali, at pagkatapos ay manatili sa kumpanya, pupunta ako at kukunin ito kapag kailangan ko ito. Okay. Mabilis na tumango si Marites. At naaalala mong ipadala sa akin ang bayad sa pag-aayos. Nag-isip sandali si Cyrus at nagpatuloy. Pagkatapos ng lahat, nasa kamay ni Lani ang numero ng telepono ni Cyrus. Nag-aalala si Cyrus na kung kailangang mawalan ng pera si Lani, alam niya kung magkano ang kailangan niyang mawala. Ayos ito. Muling tumango si Marites. Naglakad si Cyrus sa gilid ng kalsada, pagkatapos ay umabot at huminto ng taxi para umuwi para makipag-chat kay Vera tungkol sa Yun Club. Makalipas ang mahigit isang oras, umuwi si Cyrus na may dalang malaking bag ng karaniwang paboritong merienda ni Vera. Sa oras na ito, nakaupo pa rin si Vera sa sofa at nanonood ng TV. Minsan nararamdaman ni Cyrus na si Vera ay isang napakakaawa-awang babae. Sa lungsod na ito, si Vera wala siyang kakilala maliban kay Cyrus at wala rin siyang mga social activities. Karaniwan siyang nanonood ng TV sa bahay bukod sa pagpasok sa klase. Kabanata 1193. Makita muli si Lani. Guro Vera. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan si Cyrus, dumiretso siya sa gilid ni Vera at sumigaw ng nakangiti. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, lumingon si Vera at bahagyang tumingin kay Vera, pagkatapos ay itinoon niya ang pansin sa mga merienda sa mga kamay ni Cyrus, at sinabi sa isang maliit na bibig, bilhin ba ito para sa akin? Oo, binili ko ito para sa iyo. Mabilis na tumango si Cyrus. It's okay to be courteous, dapat may itatanong ka. Nakita ni Vera ang tunay na layunin ni Cyrus sa isang sulyap. Hindi,
Anong ibig mong sabihin? Matagal na tayong magkakilala, at ilang beses mo na akong niligtas. Ano bang problema kung ibibili kita ng merienda? Nagkunwaring medyo galit si Cyrus at sumigaw. Okay, don't act with me here. Your acting skills are too poor. If you have anything to do, just tell me. Wala ako sa mood na mag-aksaya ng oras sa'yo ngayon. Parang ayaw niyang istorbohin pa ni Cyrus ang panunood niya ng TV, diretsyong sabi ni Vera. Noo. Matapos makita ni Cyrus si Vera ay napakadirekta. Isang bakas ng kahihiyan ang sumilay sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay mahina niyang sinabi, sa totoo lang, gusto kong humingi ng tulong sa iyo sa isang maliit na bagay. Anong problema? Mahinang tanong ni Vera. Nabalitaan ko na may Tianian Club na gustong ibenta kamakailan, pero hindi ko alam kung sino ang may-ari ng club na ito. Pwede mo bang gamitin ang relasyon mo para tulungan akong mag-imbestiga? Si Cyrus ay hindi nagpatuloy sa pagsasalita ng walang kapararakan matapos makita si Vera na napakadirekta, at direktang sinabi ang kanyang layunin. Ito ba ay mabuti para sa akin? Mahinang tanong ni Vera. Of course it's good. Let me tell you, the people from the silver business are also very interested in this clubhouse, because this clubhouse has accumulated a lot of connections over the years. Kahit sinong makakakuha ng clubhouse na ito ay katumbas ng masterang nito. Ang pag-alam sa mga kontak ng club na ito ay magiging malaking tulong sa amin sa pakikitungo sa mga silver merchant sa hinaharap. Ngunit kung makuha ng mga silver merchant ang club, ang mga bagay ay maaaring maging mahirap. Tuwang-tuwang sabi ni Cyrus kay Vera. Lumingon si Vera at tumingin kay Cyrus pataas at pababa, at pagkatapos ay mahinang sinabi, Okay, dahil ang bagay na ito ay may kinalaman sa silver merchant, tutulungan kitang magtanong. Nang makita ni Cyrus si Vera ay sumang-ayon, may kislap na pananibik sa kanyang mga mata, dahil alam niya ang enerhiya ni Vera. Kapag pumayag si Vera na tumulong, tiyak na malalaman niya ang behind the scenes na amo nitong Tianian Club. Pero hindi akalain ni Cyrus na may mga bagay na hindi kayang hawakan ni Vera sa mundong ito. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas. Sa loob ng 3 araw na ito, wala man lang napala si Vera, at hindi man lang niya inimbestigahan ang pangalan ng may-ari ng Tianian Club. Si Cyrus ay ganap na nawalan ng pag-asa, dahil paano niya naisip na ang bagay na ito ay napakahirap hawakan. Eldest ate, sabi mo ang dami mong nakain na merienda sa akin, at hindi mo na kaya ito. Kinuha ko talaga. Tiningnan ni Cyrus ang walang pakialam na si Vera na nakaupo sa sofa at walang magawang sumigaw. I'm not an immortal. Imposibleng gawin ang lahat, at hindi ba club lang? Kung hindi mo makuha, kalimutan mo na. Bakit ka excited? Nilinga ni Vera ang kanyang ulo para tingnan si Cyrus at sinabing may maliit na bibig. Anong pinagsasabi mo? Napaka-importante ng clubhouse na ito. Okay. Walang magawang sigaw ni Cyrus. Saglit na nag-alinlangan si Vera, pagkatapos ay mahinang sinabi kay Cyrus. Sa totoo lang, napakasimple para sa iyo na malaman kung sino ang boss sa likod ng Tianian Club na ito, nasa iyo kung maglakas loob kang gawin ito. Meron ka bang solusyon? Saglit na natigilan si Cyrus, at nagtanong na may nagtatakang ekspresyon. Tignan mo ta. Itinuro ni Vera ang larawan sa coffee table. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay upang kunin ang mga larawan, at nalaman niyang lahat sila ay mga larawan ng isang babae na lihim na kinunan ng larawan. Ang babae ay may napakagandang figura at napakagandang hitsura. Siya ay dapat na isang magandang babae. Dapat alam mo na ito ay isang candid na larawan at walang kagandahan. Sino ang babaeng ito? Nalilitong tanong ni Cyrus kay Vera.
Ang babaeng ito ay kahit si Michaela, ang general manager ng Tianian Club. Ayon sa aking pagsisiyasat, si Michaela ay nagtrabaho sa Tianian sa loob ng 5 o 6 na taon at naging general manager mula pa noong una, kaya dapat ay wala siyang relasyon sa mga boss ng Tianian Club. Simple lang, kailangan mo lang kidnapin si Michaela, at pagkatapos ay maaari mong tanungin si Michaela ng impormasyon tungkol sa may-ari ng Tianian Club. Vera said in a very calm tone. Kidnapang. Napatulala si Cyrus nang marinig niya ang pangungusap na ito. Oo, ito ang pinakasimple at pinakamadaling paraan. Tumango si Vera. Ate, pwede bang tigilan mo na ang pagbibiro sa akin? Bawal ang kidnapang, alam mo ba? Sabi ni Cyrus na nakakunot ang noo. Nakapatay pa nga ako ng tao, takot pa ba akong lumabag sa batas? Vera said lightly. Ikaw ay ikaw at ako ay ako. Hindi ako maaaring makipagsanib puwersa sa iyo, at ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Michaela. Ano ang ginagawa kong pagkidnap sa iba kung wala akong magawa? Naramdaman ni Cyrus na medyo masama pa rin ang kidnapang, kaya diretso siyang tumanggi pagkatapos mag-isip tungkol dito. Ang bait naman ng mga babae, paano mo haharapin ang mga silver merchant na ganito? Vera said lightly with a small mouth. Ang pakikitungo sa isang mga ngalakal na pilak ay hindi nangangahulugan na gagawa ako ng ganoong bastos na bagay. Matuwid na sabi ni Cyrus. Narinig ni Vera ang mga salita ni Cyrus at bahagyang tumingin kay Cyrus, ngunit hindi na nagsalita pa. At tumalikod si Cyrus at tumakbo papunta sa kwarto niya. Jingle bell. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ni Cyrus. Kinuha ni Cyrus ang telepono at sinilip ito, at nalaman na hindi pamilyar na numero iyon, kaya ikinonekta niya ang tawag. Hey! Mr. De La Cruz, ako si Lani na nakabangga ng sasakyan mo kanina. I wonder kung may impression ka pa ba? Isang napakagandang boses ang tumunog mula sa kabilang side ng telepono. Tumango si Cyrus at sumagot. Sa oras na ito, 3 buong araw na ang nakalipas mula nang mabangga ni Lani ang kotse ni Cyrus. Si Cyrus ay nagsasaliksik tungkol sa Tianian Club kamakailan, at hindi tinawagan ni Lani si Cyrus sa sarili niyang inisyatiba, kaya matagal nang inilagay ito ni Cyrus na kalimutan ang isang bagay. Mr. De La Cruz, naayos na ba ang sasakyan mo? Patuloy na tanong ni Lani. Dapat ay naayos na. Sagot ni Cyrus. Kung magkano ang nagastos mo, bibigyan kita ng pera. Sa totoo lang, hindi naman gaanong nagastos at hindi mo sinasadya noong araw na iyon, kung hindi, kalimutan mo na. Mahinang sabi ni Cyrus pagkatapos mag-isip sandali. Kabanata 1194. Issue sa paglipat. Paano yon? I was very sorry about the last time, so I will definitely give you the money, and to apologize, I plan to invite you to dinner, or let's meet and talk. Mabilis na sabi ni Lani. Kumain. Nag-aalangan ang tono ni Cyrus. Ano? Isa akong magandang babae na nagkusa na yayain ka sa hapunan, pero hindi ka pa rin nagbibigay ng mukha, di ba? Naramdaman ni Lani na nag-alinlangan si Cyrus at nagtanong sa hindi nasisiyahang tono. Hindi. Mabilis na sumagot si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Maaari kang magpasya sa lugar at oras, hahanapin kita mamaya. Ayos ito. Binaba ni Lani ang telepono matapos makitang pumayag si Cyrus. At pagkatapos ibaba ni Cyrus ang telepono. Isang kakaibang tingin ang bumungad sa kanyang mga mata, dahil palagi niyang nararamdaman na si Lani ay isang kakaibang babae, ngunit hindi masabi ni Cyrus kung ano ang kakaiba. Si Lani ay hindi isang ordinaryong babae kay Cyrus.
Nang si Cyrus ay nagtataka tungkol sa mga tanong na ito, nakatanggap siya ng text message mula kay Lani kasama ang lokasyon at oras ng restaurant. Hindi ito masyadong inisip ni Cyrus. Pagkatapos kumustahin si Vera, umalis na siya ng bahay. Makalipas ang mahigit isang oras, dumating si Cyrus sa pintuan ng isang Sichuan restaurant. Hindi naman masama ang palamuti sa restaurant, bagamat hindi masyadong maluho, pero napaka-komportable sa pakiramdam. "Hello sir, ilan kayo?" Nagkusa ang waiter na maglakad sa harap ni Cyrus at nakangiting tinanong si Cyrus. "Nandito ako para hanapin ang kaibigan ko." Mahinang sagot ni Cyrus. "Kaibigan ka ba ni Miss Chu?" Tanong ng waiter. "Tama." Bahagyang tumango si Cyrus. "Kung gayon, pakiusap." Mabilis na nagkusa ang waiter para ituro kay Cyrus ang daan. Makalipas ang ilang minuto, sinundan ni Cyrus ang waiter sa isang kahon. At si Lani ay nakaupo na sa kahon at naghihintay. Si Lani ngayon ay nakasuot ng mahabang puting damit at ang kanyang itim na buhok ay casual na nakatabing sa kanyang mga balikat. Eleganteng may pahiwatig ng dignidad. "Mr. De La Cruz, nandito ka ba?" Nakangiting sigaw ni Lani matapos makita si Cyrus. "Miss Chu, wag mo na akong tawaging Mr. De La Cruz, Cyrus na lang ang itawag mo sa akin." Mahinang sabi ni Cyrus kay Lani. "Okay, then I'll call you Cyrus." Tumango si Lani, pagkatapos ay sinenyasan si Cyrus na maupo. Umupo si Cyrus sa tapat ni Lani, at si Lani ay hindi nagmamadaling kausapin si Cyrus, ngunit kinuha ang set ng tsaa sa harap niya at sinimulan itong laruin. Bagamat walang alam si Cyrus tungkol sa tea art. Sa oras na ito ay medyo nabighani siya nang makita niya si Lani na naglalaro ng mga set ng tsaa na ito, dahil ang mga galaw ni Lani ay napakaganda at ginagawang napakakomportable ng mga tao. Nararamdaman ni Cyrus na si Lani ay dapat na isang taong mahilig uminom ng tsaa. "Cyrus, madalas ka bang umiinom ng tsaa?" Mahinang tanong ni Lani kay Cyrus habang nagbubuhos ng tsaa para kay Cyrus. "Huwag kang uminom." Direktang umiling si Cyrus nang hindi nag-iisip tungkol dito, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Sa tingin ko ang tsaa ay isang lasa, at hindi ko ito masyadong gusto." Bahagyang ngumiti si Lani nang marinig niya ang mga salitang ito at hindi na nagsalita pa. Si Cyrus, sa kabilang banda, ay kinuha ang tasa ng tsaa at ininom ang tsaa sa loob sa isang hininga. Hindi ganito ang tsaa. Kailangang dahan-dahan mong tikman ang aroma sa tsaa. Kung ganito ang iniinom mo, dapat pare-pareho ang lasa ng lahat ng tsaa. Mahinang sabi ni Lani kay Cyrus. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, pagkatapos ay kinuha ang tasa ng tsaa at humigop ng mabagal ayon sa pamamaraan ni Lani. "Anong pakiramdam mo?" Tiningnan ni Lani ang panlasa ni Cyrus. "Ganoon pa rin." Walang magawang sabi ni Cyrus. Nang marinig ni Lani ang mga salita ni Cyrus, isang hindi pangkaraniwang kaakit-akit na arko ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig, na naging dahilan upang medyo nawala si Cyrus. Napakalinis at kaakit-akit ng ngiti ni Lani. Pakiramdam ni Cyrus ay hindi pa siya nakakita ng ganoon kalinis na ngiti. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimula na ang waiter sa paghahain ng pagkain. At nakipagkwentuhan si Lani kay Cyrus habang kumakain. Sa pamamagitan ng dialogo, nalaman ni Cyrus na si Lani ay mas matanda lamang kay Cyrus ng 5 taon, ngunit nagpunta siya sa UK noong 6 na taong gulang si Lani, at mula noon ay nakatira na siya sa UK. Kamakailan lang ay bumalik siya sa China. Bilang para sa ilang mas detalyadong tanong, hindi nagtanong si Cyrus, walang sinabi si Lani. Napakasarap pa rin ang pagkain sa restaurant, kaya karamihan sa enerhiya ni Cyrus ay nasa pagkain, at si Lani ang magkukusa na makipag-chat kay Cyrus.
Sa madaling salita, masayang-masaya si Cyrus sa pagkaing ito. Cyrus, sabihin mo sa akin ang iyong bank card number at ibabalik ko ang pera sa iyo. Nang makita ni Lani na halos kumain na si Cyrus, kinuha niya ang kanyang mobile phone at nagplanong maglipat ng pera kay Cyrus. At ibinaba ni Cyrus ang kanyang chopsticks at mahinang sinabi, "Sa totoo lang, ilang libong dolyar lang ang halaga nito. Inimbitahan mo na ako sa hapunan ngayon, sa tingin ko ay sapat na ang perang ito." Bahagyang tumingin si Lani kay Cyrus, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Well, kung kailangan mo ng tulong sa anumang bagay sa hinaharap, maaari mo akong kontakin. Hanggat makakatulong ako, tiyak na tutulungan kita." Tumingin si Cyrus kay Lani na may walang magawang ngiti, at lihim na nagbuntong hininga sa kanyang puso na si Lani, isang babae, ay hindi makakatulong sa kanyang sariling mga gawain. Ang bagay na pinakagusto niyang gawin ngayon ay hanapin ang may-ari ng Tianian Club, ngunit ang bagay na ito ay isang bagay na kahit si Vera ay kayang gawin. Walang magawa, at si Lani ay isang balik-balik lamang sa China, kaya tiyak na hindi makakatulong si Lani sa ganitong uri ng bagay. Bagamat ganoon ang iniisip niya sa kanyang puso, tumango si Cyrus at sumang-ayon. Sina Cyrus at Lani ay nag-chat sandali at pagkatapos ay sabay na umalis ng hotel. Matapos makita ni Lani na dumating si Cyrus sakay ng taxi, binalak niyang ibalik si Cyrus, ngunit tumanggi si Cyrus. At nalaman din ni Cyrus na ang kotseng minamaneho ni Lani ngayon ay isang Ferrari at hindi ang Lamborghini noong araw na iyon. Kaya alam niya sa kanyang puso na si Lani ay talagang hindi isang simpleng babae, at dapat din itong maging isang mayaman na babae. Mahigit 8:00 ng gabi. Umuwi si Cyrus, at pagkatapos ay naghanda na makipag-usap kay Vera tungkol sa Tianian Club. Ngunit bago pa makapagsalita si Cyrus, muling nagring ang kanyang telepono. Si Marites ang tumawag kay Cyrus sa pagkakataong ito. "Miss Lin, anong meron?" Sinagot ni Cyrus ang telepono at mahinang nagtanong. "Master de la Cruz, ngayon lang ako nakatanggap ng balita na ang may-ari ng Tianian Club ay magdaraos ng reception bukas ng 5:00 ng gabi. Sa oras na iyon, iaanunsyo niya ang paglipat ng Tianian Club." Sabi ni Lin Ching sa seryosong tono. Ang mga mata ni Cyrus ay kumislap sa gulat pagkatapos marinig ito. Ito ay hindi pa malinaw. Marahil ito ay upang pag-usapan ang paraan ng paglipat ng Tianian Club, o maaaring direktang ipahayag ang paglipat ng Tianian Club. Ngayon ang lahat ay hindi alam. Mabagal na sabi ni Marites. "Tumpak ba ang balita?" Tanong ni Cyrus. Kabanata 1195. Makilahok sa pagtanggap. Maraming tao ang nakatanggap ng balita, dapat walang problema. Sagot ni Marites. "Well, alam ko." Simpleng sagot ni Cyrus, at pagkatapos ay ibinaba ang telepono. Sa oras na ito, ang mood ni Cyrus ay sobrang komplikado, dahil hindi niya inaasahan na ang may-ari ng Tianian Club ay magmadaling magpapakita, na nangangahulugan na si Cyrus ay walang oras para maghanda ngayon. Anong problema? Lumingon si Vera para tingnan si Cyrus, at mahinang tinanong si Cyrus. Bukas ng 5:00, ang may-ari ng Tianian Club ay magdaraos ng isang reception, at ang paglipat ng Tianian Club ay maaaring ipahayag sa oras na iyon. Tumugon si Cyrus na may kawalang kasiyahan. "Kung gayon, baka huli na para kidnapin mo si Michaela ngayon." Vera said lightly. "Kailan ko sinabing kikidnapin ko si Michaela?" Sigaw ni Cyrus na medyo nalugmok. "Ano ang susunod mong gagawin?" Casual na tanong ni Vera. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ngayon. Ngunit sa tingin ko ang paglipat ng Tianian Club na ito ay dapat na napagpasyahan bilang default, at hindi ito dapat magkaroon ng malaking kinalaman sa akin."
Walang magawang sabi ni Cyrus. Gusto mo bang dumalo sa pulong bukas? Vera continued to ask. Participate, syempre sasali ako. Nagmamadaling sumagot si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Bukas, ang resulta ng pagtanggap na ito ay maaaring hindi ipahayag ng direkta. Baka ito ay ililipat sa pamamagitan ng auction. Kung ito ay talagang na-auction, pagkatapos ay sigurado pa rin ako. Masyadong simple para sa iyo na isipin. Ang Tianyan Club ay isang cash cow. Kung ang may-ari ng Tianyan Club ay talagang para sa pera, kung gayon hindi na niya kailangang ilipat ang club. Vera walang awang sinaktan niya si Cyrus. Nang marinig ni Cyrus ang pangungusap na ito, may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay bumulong siya. Kahit na hindi ito malulutas ng pera. Hindi ko makukuha ang club na ito sa huli, pagkatapos ay kailangan kong pumunta at tingnan mo, hanggat hindi kailangang makuha ng mga tao ng mga ngalakal na pilak ang clubhouse na ito. Bahagyang tumingin si Vera kay Cyrus at hindi na nagsalita pa. Kumalat din sa buong Bihang City sa isang iglap ang balita na ang may-ari ng Tianyan Club ay magdaraos ng cocktail party. Sa pangkalahatan, hanggat ang mga kilalang big boss sa lalawigan ng Tianyuan ay nakatanggap ng mga imbitasyon, pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay napakahusay din. Nag-aalala tungkol dito. Interesado ang clubhouse, at ito ang unang pagkakataon na lumitaw ang may-ari ng Tianyan Club, kaya lahat ay nagtataka kung sino ang may-ari ng Tianyan Club. Ang ilang mga tao ay nagsimula pang ang hulaan kung kanino mapupunta ang Tianyan Club na ito. Siyempre, ang pinakamalaking pag-asa ay ang malalaking pamilya sa lalawigan ng Tianyuan, at isa sa malalaking pamilyang ito ay dapat na isang mangangalakal na pilak. Napaka-curious din ni Cyrus ngayon kung sino ang makakakuha ng club sa huli. Kung hindi ang taong mula sa Silver Merchant ang makakakuha ng club, kung gayon ang epekto kay Cyrus ay talagang napakaliit, ngunit kung ang tao mula sa Silver Merchant gets the club, baka mahirapan yan. Kinabukasan 3:00 ng hapon. Nagpalit si Cyrus ng mamahaling damit at umalis ng bahay mag-isa. Kung tutuusin, dadalo siya sa ganoong high-end na reception, at si Cyrus ay kumakatawan pa rin sa wedding group, kaya't binibigyang pansin pa rin niya ang kanyang mga damit. Kung talagang gusto niyang ilipat ang club sa pamamagitan ng bidding, si Cyrus ay may mahusay pa rin. Pag-asa ng Ayon sa impormasyong ibinigay ni Marites, ang pagtanggap na ito ay ginanap sa Tianyan Business, isang subsidiary ng Tianyan Club. At ang Tianyan Business mismo ay isang napakasikat na lugar, kaya pumara si Cyrus ng taxi at madaling mahanap ang lokasyon ng Tianyan Business. Buhay na buhay pa rin ang Tianyan Business ngayon. Mayroong lahat ng uri ng luxury cars sa isang walang katapusang stream. Basically, basta ang mga buses na maaaring pangalanan sa Tianyuan Province ay darating para lumahok sa reception na ito. Sa harap ng Tianyan Business, maraming welcome ladies na nakasuot ng pulang cheongsam. Ang mga welcome ladies na ito ang pangunahing responsible sa pagtanggap ng mga bisita at pagdadala sa kanila sa kung saan sila dapat pumunta. Dahil ayon sa iba't ibang pagkakakilanlan, ang mga lugar na kailangang puntahan ng mga bisita ay likas na naiiba. Bago talaga magsimula ang reception, ang lahat ng mga bisita ay kailangang manatili sa lounge kung saan sila dapat naroroon. Bilang karagdagan, mayroong 4 na malalakas na lalaki na mukhang mga bodyguard at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-white suit na nakatayo sa pintuan ng Tianyan Business. Ang 4 na malalakas na lalaki na ito ay pawang mga mandirigma at ang kanilang lakas ay hindi dapat maging simple. Pagkababa ni Cyrus sa kotse, saglit niyang pinagmasdan ang paligid, at pagkatapos ay nakakita siya ng isang napakahiyang bagay. Ibig sabihin, hanggat ang mga taong papasok sa Tianyan Business ay gagawa ng inisyatiba na ipakita ang kanilang mga liham ng imbitasyon.
Maaari lamang silang pumasok pagkatapos suriin ng mga nasa katanghaliang gulang at walang problema. Hindi alam ni Cyrus na may invitation letter, at hindi niya maintindihan kung bakit wala siyang invitation letter sa tuwing pupunta siya sa ganoong reception. Ito ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ordinaryong tao sa mga tinatawag na upper class people. Anuman ang gawin ng mga nasa itaas na antas, ginagawa nila ang mga bagay ayon sa mga patakaran. Ang liham ng imbitasyon ay simbolo ng katayuan, at masisiguro rin ito na hindi makapasok ang ilang walang ginagawa. Ngunit si Cyrus ay isang ordinaryong tao lamang, at hindi niya maiisip ang mga bagay na ito sa kanyang isipan. Alam ni Cyrus na hindi siya makakapasok nang wala ang liham ng paanyaya. Kaya kinuha niya ang kanyang mobile phone at tinawagan si Meretz, gustong itanong kung nasa kamay ni Meretz ang liham ng paanyaya. Ngunit ang balitang nakuha ni Cyrus ay napaka-desperado dahil hindi rin natanggap ni Marites ang liham ng paanyaya. Matapos malaman ni Cyrus na walang invitation letter si Marites, lalo siyang nagalit. Kahit anong mangyari, ang Huading Group nila ay isa sa pinakamalaking kumpanya sa China, at hindi man lang sila naghanda ng invitation letter para sa kanila. At lahat ng mga ordinaryong boss na iyon ay may mga liham ng imbitasyon, hindi talaga maintindihan ni Cyrus kung ano ang iniisip ng negosyanteng Tianian na ito. Gayunpaman, mabilis na naisip ni Cyrus na ito ay malamang nagawain ng mga mangangalakal na pilak. Ang pilak na mangangalakal ay sadyang pinigilan ng mga tao ni Cyrus na dumalo sa pagtanggap. Sandaling pinagmasdan ni Cyrus ang paligid. Pakiramdam niya ay dahil wala siyang paraan upang makapasok sa pangunahing pasukan, maaari lamang niyang piliin na gumamit ng ibang paraan para makapasok. Dahil ayaw ng silver merchant na pumasok si Cyrus, kailangan ni Cyrus na pumasok para makita kung ano ang nangyayari. Dahil napakaraming tao sa paligid ng Tianian business ngayon, alam ni Cyrus na dapat siyang madaling matuklasan kapag pumasok siya ngayon. Ang marangal na Soulbury City na si Master de la Cruz ay umakyat sa dingding at pumasok upang lumahok sa pagtanggap. Kung ang bagay na ito ay natuklasan ng iba, kung gayon si Cyrus ay maaaring maging isang malaking biro. Kaya binalak ni Cyrus na tumawid sa pader kapag kakaunti ang mga tao. Casual na nakahanap ng malayong lokasyon si Cyrus at tahimik na naghintay. Kabanata 1196. Magkita muli si Lani. Sa oras na ito, nakita ni Cyrus ang maraming taong kilala niyang pumasok sa Tianian business. Kasama sa pera ang mga taong nakilala ni Cyrus sa Nanshan Club, at maging sina Sobol, Carlo, Robert, Michael, Crystal at Cassandra. Ang mga matandang kaibigan na ito mula sa Soulbury City ay dumating na, at ang mga taong ito ay may mga liham ng paanyaya sa kanilang mga kamay. Ang mas lalong hindi inaasahan ni Cyrus ay sinundan din ni Michelle, ang isang binata sa Tianian Club. Ang binatang iyon ay dapat ang mayaman na pangalawang henerasyong kasintahan ni Michelle. Hindi talaga maintindihan ni Cyrus kung bakit naglakbay ang mga taong ito ng libo-libong milya para lumahok sa pagpupulong na ito. Hindi kaya interesado si Sobol at ang iba pa sa Tianian Club na ito. Nang iniisip ni Cyrus ang mga tanong na ito, dahan-daang huminto ang isang itim na Maybach na kotse sa pintuan ng Tianian business. Pagkabukas ng pinto, si Melissa, na nakasuot ng mahabang itim na damit, ay lumabas ng kotse na may mataas na takong. Sa anumang kaso, si Melissa ang business queen ng Bihang City, kaya nang lumitaw si Melissa sa entablado, hindi mabilang na mga tao ang nagkusa na pumunta kay Melissa at nagsimulang kumusta kay Melissa. At nakita ni Melissa si Cyrus na nakatayo sa sulok sa isang sulyap. Ngunit hindi nagsalita si Melissa matapos makitang hindi nagkusa si Cyrus na lumapit sa kanyang sarili upang kausapin ang kanyang sarili. Ngunit binati lamang ang lahat ng ilang salita, at nakatapak pa ng matataas na takong sa piling ng sekretarya, pumasok sa negosyong Tianian.
Kakapasok lang ni Melissa sa Tianian business nang huminto ang isang Audi na kotse sa pintuan. At ang taong bumaba sa sasakyan ng Audi ay kakilala rin ni Cyrus, Clinton. Si Clinton ay nakasuot ng puting suit ngayon na may gwapong mukha at matangkad, ang buong tao ay mukhang napakagwapo. Nagkusa si Clinton na buksan ang pinto sa likuran pagkababa ng sasakyan. Lumabas sa kotse ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang ama ni Clinton na si Joffer. Alam ni Cyrus sa kanyang puso na para sa isang malaking piraso ng taba sa Tianian Club. Ang pamilyang Jiang mismo ay isang malaking lokal na pamilya sa Bihang City, kaya tiyak na hindi palalampasin ng pamilya Jiang ang pagkakataong ito. Pumasok si Joffer sa Tianian business na sinamahan ni Clinton. Sumunod, ang ilang mga kakilala na kilala ni Cyrus ay unti-unting pumasok sa Tianian business, ngunit ang higit na ikinagulat ni Cyrus ay dumating si Isabel kasama si Rico. Hindi akalain ni Cyrus na magiging napakaganda ng impluwensya ng wine party na ito, ngunit lahat ng kilalang bosses sa lalawigan ng Tianyuan ay nandoon. Siyempre, marami sa kanila ang dumating para manood ng kasiyahan. Sila mismo ay walang magawa. Ang lakas ng kompetisyon sa club na ito. At ang mga taong talagang gustong makipagkompetensya para sa club na ito ay ang malalaking pamilya. Sa oras na ito, si Cyrus ay lihim na nag-iisip sa kanyang puso. Kung matutulungan niya si Melissa o ang pamilya tao na makuha ang clubhouse na ito. Ito ay isang magandang pagpipilian para sa kanya, ngunit kung nakuha ng pamilya Jiang ang clubhouse na ito, kung gayon ang bagay ay maaaring medyo hassle kasi. Mahigit kalahating oras ang lumipas. Sa oras na ito, wala pang kalahating oras ang natitira bago ang opisyal na pagsisimula ng reception, kaya karamihan sa mga bisita ay pumasok na sa reception at wala na masyadong natitirang mga bisita. Nag-alinlangan sandali si Cyrus at pagkatapos ay naghanda na tumalikod mula sa likod na pader at pumasok sa Tianian business. Naglakad si Cyrus sa likod na dingding ng Tianian business dahil ang enerhiya ng karamihan sa mga tao ay nasa harap ng pintuan, kaya walang tao sa likod na dingding. Ang pader na ito ay maaaring halos 2 metro ang taas, at sa pangkalahatan ay imposible para sa mga ordinaryong tao na direktang mapuntahan ito, ngunit hindi ito mahirap para kay Cyrus. Si Cyrus ay umatras ng 2 hakbang na nagnanais na simulan ang pagtakbo. Cyrus. Ngunit sa sandaling ito, isang napakapamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa tainga ni Cyrus. Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan matapos marinig ang boses na ito. Dahil pakiramdam niya ay napakapamilyar ng boses, ngunit hindi niya maalala kung saan niya narinig ang boses na ito ng ilang sandali. Kaagad pagkatapos, isang mahinang halimuyak ang lumutang. Si Cyrus ay lumingon sa likuran ng hindi namamalayan, at nalaman na ang taong lumitaw sa harapan niya sa oras na ito ay walang iba kundi si Lani na kasama niyang kumain kahapon. Curious na tumingin si Lani kay Cyrus, at mahinang tinanong si Cyrus, "Cyrus, anong ginagawa mo dito?" Walang magawang sumulyap si Cyrus kay Lani. Naghintay siya ng napakatagal dahil nag-aalala siyang may makakasalubong siyang kakilala kapag umakyat siya sa pader, ngunit hindi akalain ni Cyrus na makakatagpo siya ng kakilala sa huli. "Lani, bakit ka nandito?" Walang magawang tanong ni Cyrus kay Lani. Lumingon si Lani sa paligid at mahinang sinabi, "Napadaan lang ako dito, anong ginagawa mo?" "Ako, wala akong gagawin, may hinihintay lang ako dito." Paliwanag ni Cyrus na may nahihiyang ekspresyon. Sa oras na ito, tiyak na hindi sasabihin ni Cyrus na narito siya para sa pagtanggap, ngunit hindi niya ito binigyan ng liham ng imbitasyon, kaya maaari lamang siyang pumunta sa dingding. Ang kasalukuyang Cyrus ay hindi na siya dati. Kung minsan ay sobrang inaalala pa rin niya ang sarili niyang mukha, lalo na kapag kaharap ang isang dilag na tulad ni Lani.
Kung talagang sinabi niya ang totoo, pakiramdam ni Cyrus ay sobra na iyon. Nahihiya. Hinihintay mo ba ang kaibigan mo dito? Kumurap si Lani at mahinang tinanong si Cyrus. Oo, maya-maya lang siguro dadating ang kaibigan ko. Kung wala kang gagawin, mauna ka na. Isa lang ang nasa isip ni Cyrus ngayon, iyon ay ang magmadali at hayaan si Lani na umalis. Tutal, wala pang kalahating oras bago magsimula ang reception. Kung maantala siya sa pagdalo sa reception dahil kay Lani, baka busy ngayon si Cyrus. Talagang destined tayong dalawa na magkita dito. Mukhang hindi naintindihan ni Lani ang ibig sabihin ni Cyrus at nakangiting sinabi kay Cyrus. Oo, tadhana talaga. Tumingin si Cyrus kay Lani at bahagyang tumango, at pagkatapos ay nagpatuloy. Nga pala, hindi mo man lang sinabi na may gagawin ka. Dapat kang umalis ka agad, darating ang kaibigan ko. Wala naman talaga akong gagawin. Saan ka maglalaro ng mga kaibigan mo mamaya? Paano kung ihatid mo ako? Nakangiting tanong ni Lani kay Cyrus. Bumagsak si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Lani. Kung tutuusin, may seryoso siyang gagawin ngayon, at ngayon ay wala siya sa mood na mag-aksaya ng oras kay Lani. Kakabalik ko lang din sa China. I don't know many friends. I have nothing to do today. Otherwise, I'll play with you. San ka pupunta? Mahinang tanong ni Lani kay Cyrus. Kabanata 1197. Sira ang palda. Ano ba, Miss Chu? Magseryoso muna ako saglit, kaya hindi bagay na nasa tabi kita. Kung hindi, hahanapin kita sa ibang araw, at isasama kita para magsaya. Bihang City, ano sa tingin mo? Panipi. Bulong ni Cyrus kay Lani. Ano ba ang hindi komportable para isama mo ako? Curious na tanong ni Lani. Nabaliw si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Lani. Tutal, magsisimula na ang reception. Kung hindi makapasok si Cyrus, baka hindi ganoon kadaling makapasok. Kaya dapat pumasok si Cyrus habang marami pang tao. Tawag. Huminga ng malalim si Cyrus at sinabi sa mahinang boses, Miss Chu, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Pupunta ako sa reception dito saglit, kaya hindi ka makakasama sa akin. Pupunta ka sa reception. Tumingin si Lani sa mga mata ni Cyrus na may kislap na pananabik, at pagkatapos ay nagpatuloy. Sinasabi ko sa iyo, pinakagusto kong dumalo sa cocktail party. At napakahusay kong sumayaw, kailangan mo rin ng kasama sa sayaw kapag dumalo ka. The cocktail party, right? Isama mo na ako, dalhin mo, okay? I'm so bored by myself now. Anong sayaw ang ginagawa mo? Sumigaw si Cyrus sa basag na tono, at pagkatapos ay nagpatuloy. Hindi ako pumupunta sa party para sumayaw, may seryoso akong negosyo, at hindi ka makapasok. Bakit hindi ako makapasok? Tumugon si Lani na may maliit na bibig, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ayaw mo ba sa akin? Ayaw mo ba akong maging partner sa sayaw? Natatakot ka bang dalhin ako at mapahiya ka? Nagkunwaring nakakaawa si Lani habang nagsasalita, at maislan na tinanong si Cyrus. Nang makita ni Cyrus si Lani na ganito, nagsimula siyang magduda kung ang kasalukuyang Lani ay ang Lani na nakita niya kahapon. Kahapon, mukhang matikas at eleganteng si Lani, ngunit ngayon siya ay naging napakaliit na babae. Sure enough, babae naman lahat artista. Hindi napigilan ni Cyrus na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone upang tingnan ang oras,
alam niyang hindi niya maaaring ipagpatuloy ang pakikipag-ugnay kay Lani. Magiging tapat ako sa iyo. Napabuntong hininga si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Totoo na pumunta ako sa reception ngayon, ngunit wala akong invitation letter, kaya ngayon lang ako makakadaan sa pader. Tulad ng nakikita mo, umakyat ako ng ganoon. A high wall myself. It's been hard work in the past, and I'm sure hindi ako makakalusot sa'yo, so you should do whatever you want. Pumunta sa pader. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Lani na matigilan sandali, pagkatapos ay tumingin kay Cyrus pataas at pababa, at mahinang tinanong si Cyrus, "Hindi ka ba magnanakaw?" "Hindi ako magnanakaw, pupunta lang ako sa reception." Sumimangot si Cyrus at sumagot. "Pagkatapos ay sumama din ako sa iyo sa ibabaw ng pader. Hindi pa ako nakakaakyat sa dingding noon. Sa tingin ko ito ay napakakapanapanabik at kawili-wili." Nakangiting sabi ni Lani kay Cyrus. "Ano ang punto ng pagpunta sa ibabaw ng pader?" Sumimangot si Cyrus at sumigaw. "Napaka-interesante ng hindi ko pa nagagawa. Anyway, you must get me in today. Kapag hindi mo ako pinapasok, isusumbong kita. Titingnan ko kung ano ang gagawin mo." Nagpout si Lani at sinabi kay Cyrus, "Eldest sister, saan ba kita na-offend? Nauna mong nabangga ang kotse ko, tapos ngayon gusto mong iakyat kita sa pader. Ano ang ginagawa mo?" Tanong ni Cyrus kay Lani sa hindi pangkaraniwang paraan na hindi makapagsalita. "Nako, napaka-destined nating dalawa, pwede mo ba akong tulungan?" Mahinang tanong ni Lani kay Cyrus. Huminga ng malalim si Cyrus at bumulong, "Maaari kitang tulungan, ngunit kung may mangyari sa iyo, hindi ako mananagot, sasabihin ko sa iyo. Hindi yan uubra, dapat pinapasok mo ako ng ligtas." Nakangiting sabi ni Lani. "Ikaw." Tumingin si Cyrus kay Lani at hindi nakaimik. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, sinabi niya sa mahinang boses, "Okay, huwag kang mag-aksaya ng oras, papasukin muna kita." Pagkatapos sabihin ito, tinulungan ni Cyrus si Lani sa ibabaw ng pader. Si Lani ay madalas na nagsasanay ng yoga, kaya ang kanyang katawan ay nababaluktot pa rin, at siya ay nakakaakyat sa pader ng napakadali. Sa proseso ng pagdaig sa pader, hindi dapat maiwasan ng mga katawan ni Cyrus at Lani ang pagdikit. Nalaman ni Cyrus na talagang kamangha-mangha ang figura ni Lani. Matapos umakyat si Lani sa pader, tumakbo si Cyrus at tumalon ng napakadali. Pagkatapos umakyat sa pader, binalak ni Cyrus na dalhin si Lani sa bulwagan kung saan gaganapin ang reception. Ngunit pagkatapos ng 2 hakbang ni Cyrus, nalaman niyang nakatayo pa rin si Lani. "Ano bang problema mo? Napilipit mo ba ang paa mo nung umakyat ka sa pader kanina?" Kumunat ang noo ni Cyrus at tinanong si Lani. "Hindi." Umiling si Lani kay Cyrus. "Kung ganoon, bakit hindi ka umalis? Malapit na itong magsimula," sabi ni Cyrus sa mahinang boses. "Nakakamot kasi ako ng palda ko, baka hindi ako makalakad." Walang magawang sabi ni Lani kay Cyrus. At si Cyrus ay sumulyap sa palda ni Lani nang hindi namamalayan, at nalaman na ang palda ay talagang may malaking biyak, at ang magagandang puting binti ay nakaabang, na lubhang kaakit-akit. "Sabi ko hindi kita papasukin. Kailangan mong sumama sa akin. Wala akong oras para alagaan ka ngayon. Hintayin mo na lang ako dito, at ihahatid kita pagkatapos ko." Panipi. Walang magawang sabi ni Cyrus. Hindi ka makakapunta ngayon, anong gagawin ko kung pupunta ka?" Nagmamadaling sinigawan ni Lani si Cyrus. "Kung gayon hindi ko malutas ang problema kahit na manatili ako dito."
Sabi ni Cyrus na nakakunot ang noo. Anyway, I don't care. Kung aalis ka ngayon, hahanap ako ng magho-host sa'yo, at pareho tayong kick out. Nagpout si Lani at mahinang sinabi kay Cyrus. Ate, kinumbinsi talaga kita, ano gusto mo? Tanong ni Cyrus kay Lani na may abnormal na pagbagsak. Pagkaraan ng ilang sandali na mag-alinlangan, mahinang sinabi ni Lani kay Cyrus. Siguradong hindi ko maisusuot ang palda na ito. Ngayon pumunta ka at maghanap ng palda o pantalon para sa akin. Sa tingin mo ba bahay ko ito? Saan ako makakahanap ng palda? Sigaw ni Cyrus. Pwede mo ba akong bilhan ng palda? Malumanay na sagot ni Lani. Alam ni Cyrus na magsisimula na ang reception, at ang palda ni Lani ay basag na ng ganito. Kung pumunta siya sa reception ng ganito, malamang na mapapatingin siya sa mga lalaking nandoon. Kung itinapon ni Cyrus si Lani dito, tiyak na hindi susuko si Lani, ngunit kung lalabas siya para bumili ng damit, huli na ang lahat, kaya hindi alam ni Cyrus ang gagawin saglit. Nga pala, Cyrus, may paraan ako. Biglang kinausap ni Lani si Cyrus. Mga kulits ang Kabanata 1198. Ay iba ang kwento at hindi tungkol sa nobelang ito, kaya punta na lang tayo sa susunod na kabanata. Kabanata 1199. Nang magtaka si Cyrus, bigla niyang nakita ang mantsa sa dibdib ni Michaela. Nandito ba ang babaeng ito para magpalit ng damit? Ang ganoong ideya ay kumislap sa puso ni Cyrus, at pagkatapos ay natigilan siya sa kinatatayuan. Dahil alam niya na kung plano ni Michaela na magpalit ng damit sa kwarto, hindi ba siya makikita nito? Hindi ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Cyrus ng ganoong sitwasyon. Ang huling pagkakataong nagpalit ng damit si Vera ay ganoon din ang eksena. Halatang bumilis ang tibok ng puso ni Cyrus. Pagkalipas ng ilang segundo, narinig ni Cyrus ang tunog ng mga damit na nagkikiskisan sa isa't isa. Bagamat sinubukan ni Cyrus ang kanyang makakaya na pigilan ang kanyang sarili na huwag tumingin. Ang kanyang mga mata ay hindi nakontrol, at sa wakas ay itinoon niya ang kanyang mga mata kay Michaela. Dahan-daang hinubad ni Michaela ang puting panggabing damit sa kanyang katawan, at ang kanyang maputi at may kantab na balat ay direktang tumambad sa paningin ni Cyrus. Napakaganda ng figura ni Michaela na masasabing perpekto pa ito. Ang kambal na taluktok ay matayog, ang ibabang bahagi ng tiyan ay patag, at ang payat na puting binti ay abnormal na tuwid. Para bang ang buong tao ay nagpapalabas ng mga pagsabog ng hindi mapaglabanan na amoy. At si Michaela ay dapat na 27 o 18 taong gulang, na malinaw naman ang pinakamagandang edad para sa isang babae, ang perpektong kombinasyon ng kapanahunan at kabataan. Huminga ng malalim si Cyrus, pagkatapos ay sinubukan niyang umiwas ng tingin. Paano niya naisip na makakatagpo pa siya ng ganoong kagandang bagay? Ngunit pumasok lang siya upang magnakaw ng isang piraso ng damit, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatagpo siya ng isang magandang babae upang magpalit ng kanyang damit. Sa kabutihang palad, hindi binalak ni Michaela na palitan ang kanyang damit na panloob, kung hindi, baka hindi talaga ito makontrol ni Cyrus. Pagkalipas ng ilang segundo, pumili si Michaela ng cheongsam at isinuot ito sa kanyang sarili. Napaka-perpekto pa rin ang figura ni Michaela. Kaya kapag nagsusuot siya ng cheongsam, ang kanyang sexy na figura ay ganap na nakalantad. Na may maputi na balat, balingkinitan ang mga binti, at balingkinitan na puwitan, ang buong tao ay mukhang kaakit-akit, tulad ng reincarnation ni Dodgy. Bagamat nakita ni Cyrus ang napakaraming dilag na nakasuot ng cheongsam, si Michaela ay talagang ang sexy na kahanga-hangang pinakamahusay na makapagpapalabas ng kagandahan ng cheongsam.
Tumayo si Michaela sa harap ng salamin at pinagmasdan itong mabuti. Pagkatapos makumpirma na ang lahat ay perpekto, tumalikod siya at nagplanong umalis. Gayunpaman, nang wala pang 3 metro ang layo ni Michaela, biglang tumunog ang cellphone ni Cyrus. Napatulala si Cyrus. WHO. At walang pag-aalinlangan na binuksan ni Michaela ang wardrobe matapos marinig ang ringtone ng mobile phone. Dahil apurahan ang sitwasyon ngayon lang, hindi nagsara si Cyrus, at walang iba kundi ang sabik na naghihintay na si Lani na tumawag kay Cyrus sa oras na ito. Lani, sinasaktan mo ako. Hindi napigilan ni Cyrus ang buntong hininga sa kanyang puso, at pagkatapos ay nagkusa na lumabas ng aparador. Bakit ikaw? Agad na nanlaki ang mga mata ni Michaela matapos makita si Cyrus, at ang kanyang ekspresyon ay hindi kapani-paniwala. President Chin, ikaw, kilala mo ako? Tanong ni Cyrus kay Michaela sa tonong naguguluhan. Siyempre hindi kilala ni Michaela si Cyrus, ngunit nakita ni Michaela ang mga larawan ni Cyrus. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Napagtanto ni Michaela na mali ang kanyang nasabi, kaya mabilis niyang binago ang kanyang bibig at sinigawan si Cyrus. Ano, Miss Chin, guest ako sa reception. Benny ren ang pangalan ko. Casual lang ngayon ang masasabi ni Cyrus, tutal, hindi kayang sabihin ni Cyrus ang sarili niyang pangalan sa isang kaiyahiyang bagay. Benny. Napangisi si Michaela matapos marinig ang pangalan. Dahil alam na ni Michaela ang tunay na pangalan ni Cyrus. At alam din niya na nagsisinungaling si Cyrus, ngunit sa halip na ilantad si Cyrus, kumunat ang noo niya at nagtanong, ikaw anong ginagawa mo dito? Original pupunta ako sa reception, pero ngayon lang ako naligaw. Tapos pumasok ako dito nang hindi ko alam kung anong nangyayari, tapos may narinig akong pumasok. Natatakot ako na baka hindi maintindihan ng iba, kaya nagtago ako sa may closet sa loob, ngunit wala talaga akong ginawa, at wala akong kinuha. Hindi naniwala si Cyrus sa ginawa niyang palusot sa oras na ito, ngunit hindi makahanap ng ibang dahilan si Cyrus para ipaliwanag kung bakit siya nagpakita sa lugar na ito. Sinabi mo lang na palagi kang nasa closet na ito. Saglit na natigilan si Michaela. Pagkatapos ay tinanong si Cyrus na nakakunot ang noo. Oo, palagi akong nandito. Bahagyang tumango si Cyrus. Tumingin si Michaela kay Cyrus na may kakaibang kahihiyan sa mukha. Dahil alam niya ngayon lang siya nagpapalit ng damit dito. Kung nandito lang si Cyrus, hindi ba ngayon lang siya paulit-ulit na binabantayan? Kung iniisip ito, ang ekspresyon sa mukha ni Michaela ay napakapangit. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? I advise you to explain this to me, otherwise I will call the police and let the police deal with it. Tumingin si Cyrus kay Michaela sa kanyang harapan. Na may napakawalang gana na ekspresyon sa kanyang mukha, dahil pakiramdam niya ay medyo malas siya ngayong araw, at nagsimula siyang maging malas mula nang makilala niya si Lani. Kung hindi dahil kay Lani, imposibleng mangyari ang napakaraming bagay. Sinabi mo o hindi? Kumunat ang noo ni Michaela at tinanong si Cyrus. Huminga ng malalim si Cyrus. At pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, President Chin, ganito talaga, pumunta ako sa reception kasama ang isang kaibigan ko ngayon, ngunit nasira ang palda ng kaibigan ko, kaya hahanapin ko. Ang bagong damit niya, wala nang iba. Nakaskirt ka ba? Bahagyang kumunat ang noo ni Michaela kay Cyrus. Hindi yan pagnanakaw, nandito ako para hiramin. Walang magawang paliwanag ni Cyrus. Alam na alam niya sa kanyang puso na si Michaela ay napakahalaga pa rin sa Tianian Club, kaya hindi nang ahas si Cyrus na saktan si Michaela sa oras na ito. Kung tutuusin, kung nasaktan niya ang babaeng ito, gusto niyang makipagkompetensya para sa langit yun, maaaring hindi ganoon kasimple ang club.
Paano ko malalaman kung totoo o mali ang sinasabi mo? Tumingin si Michaela kay Cyrus pataas at pababa, at mahinang tinanong si Cyrus. Huminga ng malalim si Cyrus at gustong magpaliwanag, ngunit sa pagkakataong ito ay muling tumunog ang kanyang telepono. Diretsyong inabot ni Michaela ang mobile phone ni Cyrus. Akala niya dapat ay tawag iyon mula sa kasabwat ni Cyrus, ngunit nang makita niya ang numero sa mobile phone, napagtanto niya kung para kanino ninanakaw ni Cyrus ang palda. Pumunta ka. Direktang ibinalik ni Michaela ang telepono kay Cyrus at bumulong kay Cyrus. Pwede na ba akong pumunta? Hindi inakala ni Cyrus na ang ugali ni Michaela ay magbabago ng husto, at hinayaan niya ang sarili matapos ang isang tingin sa telepono. Kung ayaw mong umalis, pwede rin akong tumawag ng pulis. Malamig na tugon ni Michaela kay Cyrus. Kabanata 1200. Magsisimula na ang reception. Salamat, Pangulong Chin. Bagamat hindi maintindihan ni Cyrus kung bakit bigla siyang binitawan ni Michaela, hindi niya iyon makontrol, at aalis na siya. Kunin mo rin itong palda. Sa sandaling ito, inabot ni Michaela at naglabas ng palda at ibinigay kay Cyrus. Mr. Chin, napakabait mo talaga. Nagpapasalamat ako sa kaibigan ko. Hindi inaasahan ni Cyrus na hindi lamang siya basta-basta binitawan ni Michaela, kundi pati na rin ang kanyang sarili ng palda. Pagkatapos kunin ni Cyrus ang palda, tumalikod na siya at nagplanong umalis. Sandali lang. Ngunit sa sandaling ito, muling sumigaw si Michaela. Saglit na natigilan si Cyrus, pagkatapos ay ibinoling ang tingin kay Michaela, at mahinang tinanong si Michaela, Mr. Chin, mayroon ka pa bang ibang gagawin? Yung ano? Isang pahiwatig ng pag-aalinlangan ang sumilay sa mga mata ni Michaela, at pagkatapos ay nagpatuloy siya. May nakita ka ba ngayon? President Chin, nagtago ako sa likod ng damit ko. Wala akong makita, at wala akong makita. Mabilis na paliwanag ni Cyrus. At tumingin si Michaela sa coat sa kanyang closet at kumaway kay Cyrus na may iritableng ekspresyon. Hindi na naglakas loob si Cyrus na manatili pa, kaya lumabas na lang siya at tumakbo palabas. Tumingin si Michaela sa likod ni Cyrus, ang kanyang mga mata ay sobrang komplikado, at lihim niyang iniisip kung nakita siya ni Cyrus nang magpalit siya ng damit. Bagamat hindi ito inamin ni Cyrus, naramdaman ni Michaela na nakita ito ni Cyrus. Instinct ng isang lalaki, kahit magpalit ng damit sa harap ng lalaki ang isang hindi gaanong magandang babae, malamang na mahilig ang lalaki dahil sa kanyang instinct. Ngunit alam din ni Michaela na ang pagkakakilanlan ni Cyrus ay napaka-espesyal at hindi niya kayang tratuhin si Cyrus. Tawag. Huminga ng malalim si Michaela, pagkatapos ay naglakad palabas ng opisina na naka-high heels. Pagkaalis ni Cyrus sa opisina ni Michaela, diretso niyang nakita si Lani na nagtatago sa banyo, at iniabot ang palda kay Lani. Pagkalipas ng ilang minuto, nagpalit ng palda si Lani at lumabas ng banyo. Bakit ang tagal mong pumunta? Tanong ni Lani kay Cyrus na may bahagyang sama ng loob. Eldest ate, hindi ako nahuli ngayon lang, alam mo ba yun? Kung hindi dahil sa akin, paano ako napasok sa sobrang gulo? Sigaw ni Cyrus kay Lani na walang magawang ekspresyon. Siyempre, imposibleng sabihin ni Cyrus kung ano ang nakita niyang nagpapalit ng damit si Michaela. At ngumiti si Lani kay Cyrus at mahinang sinabi, Kalimutan mo na, dahil maganda pa rin ang damit na nakita mo para sa akin, wala akong pakialam dito sa iyo, pumunta tayo sa reception. Bar. Nang marinig ni Cyrus ang pangungusap na ito, sinulyapan niya ang kanyang mobile phone nang hindi namamalayan. Sa oras na ito, 10 minuto na ang nakalipas mula nang magsimula ang reception.
Nanalangin si Cyrus sa kanyang puso na wala siyang pinalampas. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Cyrus sa reception hall. Sa oras na ito, kahit na nagsimula na ang pagtanggap, ang may-ari ng Tianian Club ay hindi nagpakita, at lahat ay nakikipag-chat sa mga grupo. Sa oras na ito, si Michaela ay nakasuot ng magandang cheongsam at bumabalik sa mga tao, patuloy na nakikipag-chat sa mga taong ito, na may matamis at mabait na ngiti sa kanyang mukha. Pagkapasok ni Cyrus sa bulwagan, nakita niya sina Sobol, Michael, Robert at iba pa na nakapalibot kay Clinton, na parang may pinag-uusapan. At sina Crystal, Cassandra at iba pa ay nakikipag-chat din sa ilang mga babae. Sa oras na ito, mayroong isang hapagkainan sa sulok ng bulwagan, at iba't ibang mga pastry ang inilalagay sa mesa, ngunit sa ilalim ng normal na mga pangyayari, walang makakain ng mga bagay na ito. At si Lani ay kumuha ng isang baso ng red wine mula sa kamay ng waiter, humigop ng maganda, at mahinang sinabi kay Cyrus, "Cyrus, mukhang high-end ang wine party na ito." Siyempre ito ay advanced. Talaga, ang malalaking figure mula sa buong Tianyuan province ay narito. Sagot ni Cyrus sa mahinang boses. "Kung ganun isa ka ring malaking tao." Saglit na natigilan si Lani, at mahinang tinanong si Cyrus. "Malaking lalaki." Hindi napigilan ni Cyrus na matigilan matapos marinig ang pangungusap na ito, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Ang mga taong ito ay wala sa harapan ko." "Makakayabang ka talaga." Bahagyang nagpout si Lani kay Cyrus. "Kumain ka na, may nakita akong kaibigan, kamustahin ko." Sabi ni Cyrus sa mahinang boses. "Sige lang." Bahagyang tumango si Lani, pagkatapos ay humakbang ng mataas na takong at tumakbo sa malayo. Kakahiwalay pa lang ni Lani kay Cyrus nang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumakad sa harap ni Lani at nagtanong na may sobrang excited na ekspresyon, "Miss Chu, bakit ka nandito?" "Boss Wang, since we met once in the UK last time, parang hindi na ulit tayo nagkita ah." Malumanay na sagot ni Lani. "Oo, Miss Chu, hindi ko inaasahan na darating ka." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin kay Lani na may kaba at pananabik sa kanyang mukha, ngunit mas may pagkamangha. Saglit na sinabi ni Lani ang ilang mga salita sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos ay dumiretso sa harap ng hapagkainan, kumuha ng isang piraso ng cake, at tahimik na pinagmamasdan ang lahat sa bulwagan. Sa oras na ito, si Lani ay tila nawala ang hitsura ng maliit na babae na kasama ni Cyrus. Sa kabaligtaran, ang ugali sa kanyang katawan ay hindi pangkaraniwang elegante at mapagbigay. Pagkaalis ni na Cyrus at Lani, diretso silang naglakad papunta sa gilid ni Melissa. Naunawaan ni Melissa ang ibig sabihin ni Cyrus at naglakad siya sa likod ni Cyrus. Pagkalipas ng ilang minuto, nakahanap sina Cyrus at Melissa ng isang tahimik na lugar. "Interesado rin ba ang pamilya Jiang sa club na ito?" Diretsyong tanong ni Cyrus kay Melissa. "Hindi lang sila interesado, sa pagkakaalam ko, marami na silang na-attract na contacts, at marami na rin silang inihanda na pera, na para bang tiyak na mananalo sila sa club na ito." Direktang sumagot si Melissa. "Ang pamilya Jiang ay may napakaraming enerhiya." Nagtatakang tanong ni Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Melissa. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring pag-unawa si Cyrus sa lakas ng pamilya Jiang. Pakiramdam niya ay walang lakas ang pamilyang Jiang para manalo sa clubhouse na ito. Kung tutuusin, ang mga koneksyon at lakas ng ekonomiya ng pamilya Jiang ay hindi kasing ganda ng kay Melissa. Dapat nakatanggap ng tulong ang pamilyang Jiang, kaya ganon kalaki ang gana nila. Kung umaasa lang sila sa pamilyang Jiang, hindi nila ito magagawa. Nagpatuloy si Melissa. "May tumulong ba sa'yo?"
Hindi napigilan ni Cyrus na mapangiti matapos marinig ang mga salita ni Melissa. Dahil alam niya sa kanyang puso na ang tanging mga taong makakatulong sa pamilya Jiang sa panahong ito ay ang mga mangangalakal na pilak. Kasali ba ang tatay mo dito? Tanong ni Cyrus kay Melissa sa mahinang boses. Hindi, sinabi ng tatay ko na si Francis ang namamahala sa bagay na ito, at ang mga silver merchant ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa club na ito. Direktang sumagot si Melissa. Kabanata 12:01. Lahat ng kakilala. Ginagawa ito ni Francis. Medyo kumislap ang mga mata ni Cyrus ng kakaiba matapos marinig ang mga salita ni Melissa. Dahil alam niya sa kanyang puso na kung talagang ginagawa ito ni Francis, kung gayon ang mga silver merchant ay dapat bigyan ng malaking kahalagahan ang Tianian Club na ito. Kung hindi, ito ay ganap na imposible para kay Francis na gawin ito. So nasa likod ng pamilya Jiang si Francis. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, at mahinang tinanong si Melissa. Dapat ganito. Kung hindi si Francis ang tumulong sa likod, wala na talaga akong maisip na iba na may ganoong kalaking kakayahan. Tumingin si Melissa kay Cyrus at marahang tumango. Huminga ng malalim si Cyrus. At pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses. Dahil ang bagay na ito ay may kinalaman sa mga pilak na mga ngalakal at sa pamilyang Jiang, ang pamilya Jiang ay hindi dapat payagang makuha ang clubhouse na ito. Master, may naisip ka bang paraan? Mabilis na tanong ni Melissa. Sa ngayon, wala akong magandang solusyon. Kung pipiliin ng may-ari ng Tianian Club na ilipat ang Tianian Club sa pamilyang Jiang, maaari ko lang makausap ng personal ang may-ari ng Tianian Club. Panipi. Sagot ni Cyrus sa mahinang boses. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, si Melissa ay nagpakita ng kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Alam na alam niya ang kakayahan ni Cyrus sa kanyang puso, kaya alam din niya na ang mga salita ni Cyrus ay hindi biro. Kung may mangyari, ipaalam sa akin anumang oras. Nag-aalala si Cyrus na kung ipagpapatuloy niya ang pakikipag-chat kay Melissa ng ganito, baka malaman niya, kaya iniwan niya ang pangungusap na ito at nagplanong umalis. Guro, sa pagitan mo at ng aking ama. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, sinigawan ni Melissa si Cyrus. Huwag kang mag-alala, nakipagtulungan ako sa iyong ama. Hanggat masunurin ako ng iyong ama, imposibleng mapahamak ko siya. Sumagot si Cyrus sa mahinang boses, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Tumingin si Melissa sa likod ni Cyrus na may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, huminga ng mahina, at hindi na nagsalita pa. Matapos humiwalay si Cyrus kay Melissa, orihinal niyang binalak na hanapin si Lani, ngunit pagkatapos tumingin sa paligid, nalaman niyang wala si Lani sa bulwagan. Nag-aalala si Cyrus na magdudulot sa kanya ng problema si Lani, kaya kinuha niya ang kanyang mobile phone at naghanda na tawagan si Lani. Kuya Cyrus. Ngunit sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa likod ni Cyrus. Si Cyrus ay lumingon sa likuran ng hindi namamalayan at nalaman na kausap niya si Crystal, na nakilala ni Cyrus dati. Sa oras na ito, magkasamang tumayo sina Crystal, Cassandra, at ilang batang babae na hindi kilala ni Cyrus, at gulat na tumingin si Crystal kay Cyrus. Kung tutuusin, alam na ng kasalukuyang Crystal na si Cyrus ay anak ni Cyrus sa Salisbury City, ngunit nagtataka siya kung bakit lumitaw si Cyrus sa Bihang City. Crystal, ikaw talaga. Ngumiti si Cyrus at sinabi kay Crystal. Oo, nagkataon lang na nakilala ka ni Kuya Cyrus dito. Tuwang-tuwang sigaw ni Crystal kay Cyrus. Tumayo si Cassandra sa lugar na may kakaibang komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa oras na ito, hindi man lang siya ng ahas na magsalita, at lahat ng uri ng emosyon ay magkakaugnay sa kanyang puso.
Ang orihinal na akala ni Cassandra ay maaaring hindi na muling lilito si Cyrus sa kanyang buhay, ngunit hindi niya akalain na makikilala niya si Cyrus sa Bihang City. Noong siya ay nasa lungsod ng Soulbury noon, minamaliit din ni Cassandra si Cyrus sa lahat ng posibleng paraan. Ngunit kalaunan ay nalaman ni Cassandra na si Cyrus ay Mr. De La Cruz ng Soulbury City, isa sa 4 na pangunahing lalawigan ng Megatron. Dahil sa ganitong uri ng pagbabago ng pagkakakilanlan, medyo hindi katanggap-tanggap si Cassandra, kahit na umalis si Cyrus ng mahabang panahon, hindi siya makapaniwala na totoo ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting naniwala si Cassandra sa katotohanan ito, at atubiling tinanggap na si Cyrus ay anak ni Master De La Cruz sa Soulbury City. Sa oras na ito, tumingin si Cassandra kay Cyrus. At tila walang katapusan na panghihinayang at ayaw sa kanyang puso. Dahil pakiramdam niya ay may magagawa siya kay Cyrus, ngunit personal niyang sinira ang pagkakataong ito, at ngayon si Cassandra ay may no choice. Kay Michael, dahil nakilala niya ang isang mabuting tao gaya ni Cyrus. Sa oras na ito, malinaw na imposible para kay Cassandra na tumalikod at piliin si Michael. Sa makatuwid, si Cassandra ay palaging palihim na nagdesisyon na humanap ng mas mabuting lalaki kaysa kay Cyrus kahit ano pa ang mangyari. Ngunit maaaring hindi alam ni Cassandra na hindi ganoon kadaling maghanap ng mas mabuting tao kaysa kay Cyrus. Kuya Cyrus, bakit nasa Bihang City ka? Masayang tanong ni Crystal kay Cyrus. Nasa Bihang City ang fiancé ko, kaya pumunta ako sa Bihang City. Alam ni Cyrus ang nararamdaman ni Crystal para sa kanya. Ngunit tinuturing lang ni Cyrus si Crystal bilang kanyang kapatid. Kaya sinasadya niyang ikwento ang tungkol kay Margot, ang layunin ay ipaalam kay Crystal na walang resulta sa kanilang dalawa, kaya doon. Kaso, maaari ding ibaba ni Crystal ang kanyang sarili sa lalong madaling panahon upang makahanap ng taong mas angkop para sa kanya. Fiancé mo. Pagkaraang marinig ni Crystal ang pangungusap na ito, isang kakaiba ang bumungad sa kanyang magagandang mata, at pagkatapos ay nagpatuloy siya. Kung gayon, Kuya Cyrus, nandito ba ang iyong fiancé ngayon? Hindi dumating ang fiancé ko. Walang pakialam na sumagot si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtatanong. Bakit ka pumunta sa Bihang City? Pumunta ako dito kasama si Cassandra at ang iba pa. Kami ay orihinal na narito para sa isang paglilibot. Nang maglaon, nang mabalitaan kong mayroong isang reception dito, si Sobol ay nakakuha ng ilang mga imbitasyon at dinala kami. Walang sawang sumagot si Crystal. So ito Nakangiting tumango si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Crystal, may gagawin pa ako doon. Maaari kang maglaro muna, at maaari mo akong tawagan kung may problema ka. Okay. Nang marinig ni Crystal ang mga salita ni Cyrus, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay lalong nawala, bahagya siyang tumango, at wala nang sinabi pa. At ang mga babae sa paligid ng Crystal ay hindi kilala si Cyrus. Tutal, lahat sila ay taga Bihang City, hindi Soulbury City. Crystal, sino yung taong yun kanina lang? Mukhang nahila siya. Ang isa sa mga batang babae na medyo maganda ay mukhang medyo hindi nasisiyahan sa saloobin ni Cyrus, kaya tinanong niya si Crystal na may maliit na bibig. Hindi napigilan ni Crystal na matigilan nang marinig niya ang mga salita ng babae, at pagkatapos ay mabilis na sinabi, huwag kang magsalita ng walang kapararikan, napakalakas ni Brother Cyrus. Matalim. Hindi napigilan ng babae ang mapamura nang marinig niya ito, at saka mahinang nagsalita, bakit hindi ko nakita kung gaano siya kalakas? Siya si Master De La Cruz ng Soulbury City. Biglang sabi ni Cassandra. Kabanata 12:02. Masama bang kumain ng malambot na kanin? Matapos marinig ang mga salita ni Cassandra,
Ang mga batang babae sa tabi ni Crystal ay natigilan, na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanilang mga muka. Nauutal at tinanong si Cassandra, "Cassandra, hindi mo ako kinakausap." "Nagbibiro ako. Ang taong iyon ngayon ay si Master de la Cruz ng Soulbury City." "Tingin mo nagbibiro ako sa'yo?" Walang ekspresyong tugon ni Cassandra. Ang ilang mga batang babae na naroroon ay tumingin sa likod ni Cyrus, at nagulat sila bukod pa sa pagkagulat. Nai-imagine nila na ang tila ordinaryong batang lalaki ngayon ay may nakakatakot na background. Pinagmasdan ni Crystal si Cyrus na unti-unting lumalayo, at walang iba kundi kawalan sa kanyang mga mata. Dahil naramdaman na niya na may napakalaking distansya sa pagitan nila ni Cyrus, at walang makakabawi sa distansyang ito. "Hindi talaga kami galing ni Cyrus sa iisang mundo, kaya may mga bagay na dapat ibaba o ibaba." Pagkatapos mag-alinlangan sandali ni Cassandra, mahina niyang sinabi kay Crystal. Lumingon si Crystal at tumingin kay Cassandra, huminga ng malalim, at hindi na nagsalita pa. Ang dahilan kung bakit pinili ni Cyrus na umalis bigla ay dahil ayaw na niyang ipagpatuloy ang pakikipag-chat kina Crystal at Cassandra. Kung tutuusin, hindi niya alam kung ano ang dapat i-chat sa dalawang babaeng ito, at isa pang mas mahalagang dahilan ay dahil siya nakita niya si Lani, isang babaeng tulad nito. Si Lani ay nakikipag-chat sa isang magandang dalaga na may dalang kopeta. Alam ni Cyrus na kababalik lang ni Lani sa China. At hindi siya kwalipikadong lumahok sa pagkakataong ito, kaya naramdaman niyang hindi dapat kilala ni Lani ang magandang dalaga, ngunit wala siyang magawa para makipag-usap sa mga mayayaman. Mga tao. Nag-aalala siya na bibigyan siya ni Lani ng pagkakataon. Anong gulo ang dulot nito, kaya plano kong babalaan si Lani na layuan ang mga taong ito. Kapag nalaman ng mga tao na pumasok silang dalawa sa pamamagitan ng pader, Cyrus maaari ring ma-kick out. Ngunit bago naglakad si Cyrus sa gilid ni Lani, naamoy niya ang bango. "Cyrus." Bago pa makapag-react si Cyrus, isang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang likuran. Lumingon si Cyrus at nakitang nakatayo sa likuran niya si Isabel. "Ikaw talaga. Bakit ka pumunta sa reception?" Tuwang-tuwang sigaw ni Isabel matapos makita si Cyrus. Tiningnan ni Cyrus si Isabel pataas at pababa. Ngayon, si Isabel ay nakasuot ng itim na panggabing dress. Ang kanyang fair skin ay mas malinaw sa ilalim ng background ng evening dress, na nagbibigay sa mga tao ng isang napakakaakit-akit at sexy na pakiramdam, at si Isabel ay isang girl ang taas mismo ay hindi mababa. Sa oras na ito, nakatapak pa siya sa isang pares ng mataas na takong na 10 sentimetro. Ang taas ng buong tao ay katulad ng kay Cyrus. Oo. Tumingin si Cyrus kay Isabel at bahagyang tumango, pagkatapos ay nagpatuloy. "Bakit ka nandito para sa reception?" "Ayokong sumali, pero kinailangan akong dalhin ng lolo ko dito. Wala akong choice kundi sumunod. Hindi ko inaasahan na makikilala kita." Tumingin si Isabel kay Cyrus at huminto sandali, pagkatapos ay nagpatuloy. "Cyrus, hindi ka pumunta sa Tianyan Club, di ba?" "Oo, pumunta ako sa Tianyan Club." Bahagyang tumango si Cyrus. At si Isabel ay may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata pagkatapos marinig ang pangungusap na ito, at mahinang sinabi, "Kung gayon, sa palagay ko ay wala kang pag-asa." "Bakit mo naman nasabi?" Mahinang sabi ni Cyrus. "Sinabi sa akin ng lolo ko na interesado siya sa Tianyan Club na ito, kaya sa pagkakataong ito, gaano man siya gumastos, kailangan niyang manalo sa club na ito, para wala kang pag-asa." Walang anumang pag-iingat si Isabel laban kay Cyrus, at direktang sinabi kay Cyrus. At tumingin si Cyrus kay Isabel at ngumiti ng walang magawa, at saka nagpatuloy. "Hindi ba mayaman na ang pamilya mong tao?
Interesado ka pa ba sa ganitong klaseng club? Kuya, naiintindihan mo ba talaga o hindi mo naiintindihan? Napakaraming tao ang naroroon. Lahat ay gustong kunin ang Tianian Club, ngunit ilang tao ang nandito para kumita, at lahat sila ay interesado sa Tianian Club. Mga personal na koneksyon, kung sino man nanalo sa Tianian Club ay katumbas ng pagkuha ng mga koneksyon ng club na ito. Sabi ni Isabel kay Cyrus na may halong paghamak. So ito bahagyang tumango si Cyrus. Tumingin si Isabel kay Cyrus pataas at pababa, kahit na alam ni Isabel na hindi simple ang pagkakakilanlan ni Cyrus, ngunit hindi niya kilala kung sino si Cyrus, kaya magiliw niyang sinabi kay Cyrus. Cyrus, sinasabi ko sa iyo, doon. Maraming tao ang nakatingin sa kanya ngayon. Tungkol sa Tianian Club na ito. Ang lolo ko ay naghanda ng 3 bilyon ng direkta sa pagkakataong ito para lang manalo sa club na ito, kaya kung wala kang masyadong pera, huwag mong sayangin ang iyong enerhiya. 3 bilyon. Natigilan si Cyrus nang marinig niya ang mga salita ni Isabel. Bagamat napakayaman na ni Cyrus ngayon, walang halaga sa kanya ang 3 bilyon. Ngunit sa oras na ito ay nakaramdam pa rin si Cyrus ng kaunti matapos marinig na sinabi ni Isabel na ang pamilya tao ay naghanda ng napakaraming pera upang manalo sa Tianian Club. Hindi ka panipaniwala. Kung tutuusin, hindi naman maliit na bilang ang 3 bilyon. At si Isabel ay ngumiti ng buong pagmamalaki matapos makita si Cyrus na natakot ng ganito, at sinabi sa isang maliit na bibig. Paano ito? Natatakot ka ba? Alam mo ba kung gaano kayaman ang ating pamilya ngayon? Talagang mayaman ang pamilya mo. Walang magawang sabi ni Cyrus kay Isabel. Ngunit maaaring hindi alam ni Isabel na ang mga ari-arian ng pamilya tao ay isang patak lang sa balde kumpara kay Cyrus. At hindi binalak ni Cyrus na ipagpatuloy ang pakikipag-usap tungkol sa paksang ito kay Isabel sa oras na ito, kaya sinunod niya ang mga salita ni Isabel. Saglit na nag-alinlangan si Isabel, pagkatapos ay nagpatuloy. Cyrus, sa katunayan, mayroon akong paraan para makuha mo itong Tianian Club. Any solution? Tumingin si Cyrus kay Isabel at nagtanong. Actually, napakasimple ng pamamaraang ito. Basta't makipaghiwalay ka sa iyong fiancé at manatili sa akin, hindi lang ang Tianian Club ang magiging iyo, kundi ang lahat ng mga ari-arian ng aming pamilya tao ay magiging iyo din sa hinaharap. What do sa tingin mo? Nakangiting tanong ni Isabel kay Cyrus. Ayaw mo ba akong kumain ng malambot na kanin? Sabi ni Cyrus sa mahinang boses. Ano bang masama sa pagkain ng malambot na kanin? Sa tingin ko masarap kumain ng malambot na kanin. May mga taong gustong kumain ng malambot na kanin, ngunit hindi nila ito makakain. Nagpout si Isabel at mahinang sinabi kay Cyrus. At tumingin si Cyrus kay Isabel sa kanyang harapan. At ang kanyang mga mata ay walang magawa maliban sa kawalan. Dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang tao na nagsasalita tungkol sa pagkain ng malambot na kanin ng buong kumpiyansa. How about it? Why don't you consider my suggestion? Nakangiting tanong ni Isabel kay Cyrus.